So, yun, hello nga po, and good morning, good afternoon, good evening. So, nandito ako sa IntelliJ IDEA dahil this will serve as a tutorial or a reference para sa inyo kung sino man sa inyo ang nalilito sa object-oriented programming. Magdi-discuss lang ako ng konting concepts. Um, so, this will be a guide. So, kung sino man nalilito, just watch the video and follow along. So, kung sino man sa inyong alam na kung paano gumawa ng project, you can skip this part pero ito i-discuss ko na rin para sa lahat. So, in your IDE, just click new project and create name. Pili tayo ng name, kunyari, object-oriented programming. Yan. So, dito, kung meron mga options sa IDE nyo, alisin nyo itong sample code. Sa NetBeans, I think that would be remove main method. So, dito, pwedeng ilagyan nyo or hindi. So, yun. Create tayo ng bagong project. So, ano yung project natin? So, ayan. We also have another package. And under that, we also have our main method here. Pero in case na wala to, I just type in your IDE PSVM. Sorry. May main method pala. For example, wala tayong main method. You can just type in PSVM to get our main method. So, this first thing na gagawin natin is gawa tayo ng another class will serve as a blueprint kung paano gumawa ng object in Java. So first, click lang tayo ng package na kung saan kabilang yung main class natin. Our main class is under Spica. Right-click natin yung Spica, over new Java class. And kunyari gawa tayo ng person. Yan, meron tayong person class and technically pwede na tayong gumawa ng person object. Pero yan, it's a person object but we can't really do anything with it. Wala siyang kahit ano. So we can't set its name. So you can see my error because name as a variable, wala siya. It doesn't exist since sa person natin, wala siyang laman. So, lagyan natin. Pag gagawa tayo ng attributes, isipin natin, ano ba ang meron dito sa class na to? Or for this case, ano bang mga meron sa person? Diba sa person may name? So, lagay tayo name. And let's say my age. Because, diba, person may name and my age. Lagyan natin ng sex din. Or gender. Yan. So, that by itself, okay na yan actually. Pwede na natin lagyan ng pangalan si P. Kunyari, yan, Jean. And makikita na rin natin yung name ni Jean kapag nilagay natin sa print line method. Kasi mag-print si Jean. Pero, we want to do more than that. And to be more interesting, di ba? Para mas okay. So, listen lang natin to. Balik tayo sa person class. So, dito na pumapasok yung constructors natin or kung paano gagawa ng actual object with parameters as an argument. Alright, so sa paggawa ng constructor, kailangan same name ng class. So let's type that right now. And since constructor is a kind of method, excuse me, dapat meron tayong open close parenthesis and curly braces. So take note guys. Always pag mag-type ka ng curly brace, enter lang. And kung saan ka ilagay ng cursor, doon ka lang magta-type. Kasi baka lumabas kayo ng
class mismo and mag-type kayo dito ng person. So that would work. Hindi siya gagana. So kung ano yung variables natin dito, pasok lang natin dito sa loob. So yun yung gagawin natin. Palisin natin itong mga to. Separated by um, com. May com. Yan. So, meron na tayong mga variables as arguments for this person method. Lagyan lang natin ng return type for yung mga this natin. So, since meron tayong tatlong arguments, meron tayong tatlong this for each argument. This that age is age, and finally, this that sex is sex. So, yan. Pwede na tayo gumawa ng person na may arguments. So, first tingin natin is yung name. Since name, let's say John Rick. And age niya is 20. And yung sex niya is male. So, sabay-sabay na nating nalagay yung mga variables. Kasi without a constructor like this, kunyari wala to. Nag-iisa-isa tayo. Hindi natin magagawa to. That's why meron tayong mga constructors para mas mapadali yung pag-initialize ng ating person object. So, with that person object, paano natin makukuha lahat ng variables or paano natin i-introduce a person? So, dito papasok yung object methods. So, meron tayo dito keyword which is void, meaning walang return type. Wala tayong ibabalik sa main method na any type of data. So, usually void is most likely print line methods to. So, let's say void, I don't know, introduce. And since method siya, meron laging parenthesis for arguments. So, let's say, my name is, and lagyan natin yung name, of course. I am age years old. I am a, hingay din natin yung sex. Hingay natin grade sa group. Yan. So, we also avoid introduce. So, dito, pwede natin tawagin yung introduce kay P, meaning kung ano yung data ni P, papasok dito kay method. So, ano ba yung mga value ni P? John, 20, and male. So, papasok yung John, 20, and male dito sa person class, John, 20, and male. So, hi, my name is John. I am 20 years old. I am a male. So, let's try kung gagana siya. Yep, perfect. So, let's try using another person. So, yun, meron tayong bagong person, P1. So, tawagin din natin yung introduce method sa kanya. So, makikita natin dalawang information. Isa kay John kasi nauna siyang mag-introduce kaysa kay Eve. Pero para silang lumabas sa terminal. John is 20 years old, isa siyang male, and si Eve din lumabas dito. So, next topic natin is inheritance. So, for this, meron tayong person. Pero we can also classify anong kind ng person to. Doon papasok ng inheritance. So for that, gawa lang tayo ng bagong class. Kunyari, sa isang person may dalawang types ng person. Let's say student, kunyari. So for inheritance, we just use the keyword extends and then kung ano yung class na pagmamanahan niya, which is person.
So, same pa rin po. Gawa lang tayo ng constructor. Right, so yan, nakagawa tayo ng constructor for students using these same variables and using this syntax. Pero magkakaroon tayo ng error dito. Sabi, walang parameterless constructor available sa person class. So, ang suggestion dito is gumamit ng super, meaning lahat ng variables nito, papalitan lang natin yung super. Since tama nga naman, wala naman tayong variables na name, age, and sex dito sa student, and galing na siya sa person. So, sinasabi ng IDE na redundant to, let's just use supers. So, kung ano yung variables na minana natin kay person, which is name, age, and sex, yun lang yung ipapasok natin sa super. Name, age, and sex. So, yan, okay na yan. Pero what if gusto nating maglagay ng more specific values? Pwede na naman. You can also put, kunyari, string student ID, kunyari. And for that, isusunod lang natin to. Una dito sa loob ng constructor, parameters. And next is dito sa baba, yung super. So, take note, additional data types are always put under the super keyword. So, kung try natin ilagay yung student ID sa taas ng super, hindi pwede. Dapat laging nasa una ang super. Must be the first statement. So, walisin natin to. And lagay natin sa baba yung panibagong information. So, yan. We can create a student object. So, let's do that right now. Ikakat ko na lang and I'll be back. Right, so nakagawa na tayo ng bagong student object, student S, and ang name niya, Harold, 20 yung age niya. Sorry, gawin natin 19. And male, kunyari yung ID niya na lang A. ABC123. We have created a student object that extends person. So yeah, cool. Since students are automatically subclasses of the person class, lahat ng kayang gawin ni person, kaya rin gawin ni student since it inherits from person. So, with that, kahit wala tayong introduce method sa loob ng students gaya ng person, meron siyang void introduce dito, while sa student, wala. Pwede pa rin nating tawagin si introduce kay S, kahit student siya, hindi siya person. So, makikita natin dito, yung information ni Harold, kahit na isa siyang student, since students are persons dito sa file natin. See? Student extends person. So, students are type of person dito sa program natin. Kita dito na name, age, and yung sex niya. Pero what if gusto rin nating gumawa ng sarili nating implementation or sariling method kay student with the same name. Gusto nating i-introduce si Harold pero with additional details, kunyari. So we can use the same name, void introduce, but it will be overridden. Ito yung sinasabing override or polymorphism. So kahit ganyan, pwede yan. So kunyari, sa introduce method ng student, may panibagong, meron tayong panibagong information na ipapasok. So, para mas mapadali, pwede natin ulit gamitin yung super. So, pag nagtatawag tayo ng super, ibig sabihin lang yan. Tinokol natin yung super class, which is yung person. So, ano ba yung super dot introduce? Ito yun. So, tatawagin mo to. And, since gusto natin magdagdag ng information, pwede nating idagdag yun. My student ID is student ID. So, ngayon, pag nira natin to, magkakaroon na ng panibagong information si Harold. Ito. His name is Harold, 19 years old, male, and nandito niya yung student ID niya.